fly without his helicopter, but a true treasure hunter can hunt without his metal detector, only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes inside. And welcome back sa ating channel mga katigats para sa ilang minutong pag-decode nitong inyong mga treasure signs na pinadala sa akin. At meron tayong natanggap na magaganda at legit na markers. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating pagtatalakay nito, ako'y mag-shoutout muna. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong update. Shoutout tayo kina Tating Nali Mansalay, Cirilo Chaom, Rico Mausisa, Danilo, kay Plantabs, Robert Cabonilas. Shoutout kay Juntox, kay Edgardo Cuervo, Jomi Maserna. Shoutout kay Arcadio Angkon, Danny Flores, Intensity, kay Val Havana, Angelito Capistrano, kay Milianera, Ronnie Lucas. Shoutout kay Mr. Tats, User HB7, Miss In, Crystal Don, Dennis Mortino, Ray Panis, Peps Gilmar. Shoutout kay Nicor Angel, kay Jonathan Lagar, Hyacinth Ocfimia, and lastly shoutout kina Glomar Talatad, Raul Trangia, James Rafols, JC Forte, kay Irwin Tatad at kay Jubilon Ipili. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Ito po ang likod ng bangko. Mayroon ditong kadikit siya na malaking bato. Tapos dito sa pinakaharapan ng bangko, dito po yung matulis na parte ng malaking bato. Sa harap ng bangko nakaturo. Tapos ito yung dalawa. Okay, magandang marker yun. Upuan at isang parang kwadradong hugis na bato. Yan ay isang common na treasure marker na ginagamit ng Hapon. Dito naman ay merong maliliit na marka dito sa bato. At marami ang mga signs dito na merong talagang naibaon dyan na treasures. Lalo na ito, mamaya atin yan i-decode itong linya dyan. At tatlong bato yan, naka-triangulo. Magkaharap ang tatlong yan. So napakaganda niyan. Pwedeng merong maliit na ibinaon dyan. Okay, at puntahan natin ang iba na mga bato dito. Meron akong nakita dyan sa unahan na litrang Y malapit sa bato na ito. Ayan, litrang Y yan mga katits. Yan ay man-made. At merong 3 hanggang 4 na mga legit markers na narito sa site na ito. Kaya maswerte si Katiets. Ayan yung Y. Ngayon atin na yan tatalakayin ang mga kahulugan nito. Okay, mag-umpisa tayo dito mga Katiets. Ito yung sinasabi ni Katiets na upuan. Okay, parang upuan nga siya. Maganda rin siya. At alam niyo ba ang kanyang alignment or pointer ay itong linya dito. At yan mismo ay nakaturo dito sa parang triangulong bato yata ito. Napaka-perfect naman na pagka-triangle ng bato na ito. Kaya tuloy para siyang semento, di ba? Tingnan niyo mga katiyatso. At alam niyo na, triangle, circle, at square, lahat ng primary shapes na yan ay treasure symbol. Okay, kaya ang upuan na ito, ang primary target niya ay ito talaga. Ito. Kaya tingnan nyo yan mga katiyats. Ang loob niyan, kasi napakalaki niyan, ay pwedeng merong laman. Ngayon, paano nyo babasagin yan? Okay, so gamitan nyo ng una ay barinahin nyo muna, lagyan nyo ng linya sa pagbarina. Example dito sa itaas, sunod-sunod na barina yan, butasan nyo bago nyo silsilin ng chisel hanggang sa mabiyak.
parang nagbiyak ka lang ng durian yan. Hanapin nyo yung parang meron ng lamat or liki, yun ang sundan ng inyong silsil. Okay, ito ang una nating target. Sa unang tingin ko pa lang dyan, ayan na. So ito yung una, treasure inside the rock. Ngayon, dahil ang upuan ay talagang marker yan for treasures, kaya nga upuan ay dyan ka uupo. So merong importansya siya. So pangalawang target natin ay mismo ang baba ng upuan, kasi pwedeng nilagay lang dyan sa baba, ginanyan nila, dinidrip, nilagay ang maliit na amount or maliit na box mismo dyan sa ilalim ng upuan na yan. Kaya 2 to 3 meters lang ang lalim niyan, papunta kayo dyan sa baba ng upuan. Dito kayo mag-umpisa sa harapan, kasi minsan sa harapan ibinaon. Kaya kung wala dyan sa 3 meters ay punta kayo sa ilalim ng upuan. Okay, kung ito man ay man-made na triangle, that means merong treasure sa isa sa mga bato. So dalawang bato tong maganda rito, so merong treasure pwedeng sa upuan o dito sa malaking triangle na bato na ito. Okay, punta tayo sa iba. Ito, napakaganda ito, pababa. Sa mga vlog ko, na-mention ko itong triangle na rock. Kapag ganyan, ay dito lang tayo maghukay mismo sa gitna. Ngayon, ang maganda dito ay meron siyang supporting lines, parang arrowway na nagtuturo na dito nga. At kahit wala ito, dahil triangulo ang bato, ay diyan talaga tayo maghukay sa itong maliit na espasyo. Okay, pwedeng maliit lang yan dyan, pero kung wala dyan sa 2 meters, kung wala ay punta kayo sa ilalim ng bato. Tingnan nyo ang ilalim ng bato. Kaya lang, ano lang kayo, careful, lagyan nyo ng mga suporta, baka babagsak ang bato. Tingnan nyo kung anong meron sa ilalim ng bato na ito kapag wala dito sa gitna ng 3 bato na yan. Okay, maganda ito dahil merong linya na nagtuturo mismo sa ating target. Kaya confirm siya sa sign na yan na merong na-bound yan. At kung meron man dyan, ito yung example ng mga quick deposit ito. Yung mabilisan lamang na pagbaon ng hapon. At hindi yan general treasures at hindi rin Yamashita treasures. Treasure lang yan ng mga sundalo. Ito naman, perfect way ito. Sa malayo, talagang ginawa yan. Okay. So, unang punterian yan ay dito mismo sa harapan niya. Ayan. 1 meter lang distance diyan. Ngayon kung wala, ay dito kayo mag-adjust sa layo na 3 and 5 meters. So, meron lang tayong tatlong distansya. Una, itong harapan talaga, kung saan nakaturo ang arrow, 1 meter. Kung wala, adjust sa 3 and 5 meters. Maganda na marker yun. Ito naman, micro signs ito. Maliit na V na may arrow at maliit din na square hole. Itong dito, kanji yan na meaning opening. So merong opening at ang nagturo ay ito. So dito ang target niya. Ito door, pintuan, ganyan, pasukan. So ibig sabihin entrance to tunnel. So dito lang yan sa unahan niya. So estimated ko ay 3 to 4 meters. Yan, lakihan nyo lang kayo sa harapan itong mga katiits, baka merong
makita kayong man-made na mga bagay inside sa hukay nyo sa 2 to 3 meters deep. Mga tisdig lang yan natin sa 2 to 3 meters. Kapag walang mga magandang markers or signs or bagay na gawa ng tao, mag-adjust kayo. Ang distansya naman natin ay 357, kaya pwede kayo mag-proceed. Last distance ay 7. Sundan nyo lang ang maliit na Y na yan. Yan ay arrow. Okay, itong dito, hindi na natin makonfirm kung man-made ito at yung mga sa unahan pa, kasi parang natural na lang siya. Okay, so hanggang dito na ako mga katiats. Maraming salamat sa pagsubaybay at pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat. God bless you all.